Magandang araw muli at welcome sa ikatlong bahagi ng ating klase. So, sa unang bahagi, tinalakay natin yung klima at yung mga karaniwang klima, uri ng klima na nararanasan sa Asya. At pangalawang bahagi, tinalakay natin yung mga anyong lupa at anyong tubig. Ngayon naman talakayin natin yung mga zona ng buhay sa Asya. So, paano ba nabubuhay yung iba pang mga anyong o mga iba pang mga nilalang sa Asya tulad ng mga hayop at halaman. So, paano ba sila nakaklasipika? Okay, tingnan natin. So, ecosystem daw ang tawag sa isang lugar kung saan nabubuhay at kumikilos sa mga organismo ng kasama-sama. Binubuo ito ng interaksyon ng mga buhay na bagay at mga di buhay na bagay tulad ng araw, lupa, tubig at hangin. So, yung mga di buhay na bagay ah, ay nakaka-impluwensya para magpatuloy ang buhay ng mga buhay na bagay. Okay? So, ganun nag-interact, ganun yung prosesong nagaganap sa ecosystems. Hindi ko na ito masyado ipapaliwanag dahil sigurado ako sa science ninyo ay isa sa mga pinapaliwanag yung ecosystem. So, biome naman daw ang tawag sa isang rehiyong geograpiko na natatangi dahil sa klima at mga halaman at hayop na matatagpuan dito. Natutukoy ang mga nabubuhay dito gamit ang ilang batayan tulad ng temperatura o lupa, dami ng tubig at hindi ng sikat ng araw. So halimbawa na lamang, maaaring iba yung mga organismo na nabubuhay sa may mga klimang tundra kaysa sa mga nasa klimang tropical. So dahil sa tropical, so maaaring may pantay na distribusyon ang sikat ng araw at ang ulan, samantalang sa mga nagyayelong lugar ay halos hindi sumisilip yung araw. Kung may araw man ay hindi ito nararamdaman dahil nagyayelo ang buong paligid. So magkakaiba yung halaman at hayop na matatagpuan sa mga lugar na ito. At maaaring yung isang hayop na nasa tropical ay hindi mabuhay sa tundrang lugar. Ganoon din naman, yung mga hayop sa tundra ay mabubuhay sa tropical na lugar dahil kailangan ng bawat isang organismo yung isang partikular o isang lugar kung saan sila makaka-survive para mabuhay. Okay. So may dalawang pangkat ng biome. Una yung mga nasa pangkat kalupaan at yung pangalawa naman ay nasa pangkat katubigan. Okay. So puntahan natin yung kagubatan sa kalupaan. Number one, syempre hindi mawawala dyan yung kagubatan. Ito ay riyan kung saan ang mga puno ay matatayog at ang mga sangat dahon ay tumatakip sa kalupaan. Okay. So pag pumunta tayo sa isang gubat, makikita natin hindi ito malinis dahil wala namang nagwawalis sa gubat madalang. Hindi mo pwedeng walisan yung buong gubat. Dahil kung puno-puno ito, araw-araw lang din ay matatabunan ito ng dahon o mga tuyong dahon. Kaya sa kagubatan, makikita ninyo halos nakatakip ng mga dahon yung lupa. Gayun din naman, pag tumingin ka sa taas, karaniwan, mga sinag ng araw lamang iyong makikita, maliliit na silip na sinag ng araw dahil natatakpan din ng mayayabong ng mga puno o ng mga dahon yung taas na bahagi nito. Okay, so kaya malilim at malamig. Okay. So may mga uri ng kagubatan, una yung deciduous forest. So dito daw yung mayabong ang mga puno na naglalagas ng dahon kapag malapit na yung taglamig. Matatagpuan daw ang mga ganitong kagubatan sa silangan ng China at gitnang bahagi ng Korea. So, alimbawa, ito yung mga deciduous forest. Ayan. Parang medyo nagpapalit o nagiging green, then maninilaw, malalagas, then magkakaroon ulit ng bagong dahon. Okay. Pangalawa naman yung tinatawag nating evergreen forest. So, ito naman kaya evergreen, tinawag na evergreen from the word evergreen, ibig sabihin, nananatili daw na berde yung mga dahon nito kahit na taglamig. So, halimbawa nito, yung isang gubat sa Japan. So, ito yung halimbawa nito. So, kahit medyo malamig, makita nyo pa parang snow o parang namumuti-muti, pero walang nalalagas na dahon. So, yun yung halimbawa ng gubat na yan. Okay, pangatlo, yung rainforest. So, sa rainforest, ang tawag sa mga kagubatang malapit sa Ecuador, so isa na tayo dyan, nakikita rito ang halos kalahati ng lahat ng uri ng halaman at hayop sa mundo dahil kailangan nila yung sapat na sinag ng araw, ganyan din yung sapat na ulan para mabuhay. So halimbawa nito yung mga kagubatan sa Indonesia, Malaysia at sa Pilipinas. So pag nagpunta tayo sa kagubatan, hindi naman puro nyog,
Di naman puro ganito kasi pag nakita natin yung kagubatan talaga ay halimbawa sa paanan ng mga bundok o sa taas ng mga bundok, talagang sobrang daming mga organismo ang nabubuhay mula sa maliliit na insekto hanggang sa mga wild talaga na animals. Okay. So pang-apat sa uri ng kagubatan ay yung coniferous forest. So matatagpuan ito sa Siberia. So taiga ang tawag dito ng mga Ruso. So ito ang tinuturing na pinakamalawak na biome sa kalupaan. So pag sinabi natin coniferous forest, mapapansin ninyo yung mga dahon tsaka bunga nito parang medyo conifer o sabihin parang malaapa o parang may korte siyang patusok sa gitna. Halimbawa nito, tingnan nyo to. Ayan, yung mga ganitong kagubatan. So, yun yung mga coniferous forest na tinatawag. Okay. Pangalawa naman, yung tinatawag natin grassland o lupang madamo. Makikita rito ang patag at malalawak na lupain kung saan damo ang pangunahing nabubuhay na halaman. So, sabana daw ang tawag dito sa Africa, samantalang lanos naman o llanos naman tawag nito sa Latin America. Actually, yung misconception kasi natin ng sabana ay isang parang mapunong lugar eh. Ano, halimbawa sa daan, sinabing sabana, parang walang ibang daan, kundi yun lang. Kasi parang malawak na puro puno o puro halaman na makikita. So, samantalang pag sinabi natin savanna o grassland, karaniwan kasi halimbawa, di ba pag may nakikita tayo sa mga pelikula, pag grassland, di ba ito yung mga dahon kung saan ay mga damo kung saan may mga bulaklak, halimbawa yung kulay dilaw na bulaklak, at may mga hayop lang din na nabubuhay dito. Halimbawa na lang, sa grassland karaniwang nabubuhay ang mga giraffe. Diba? So may mga particular na hayop na nabubuhay sa grassland. Okay. So ito yung halimbawa ng grassland. Ayan. Okay. So, siyempre tundra pa rin. So walang nabubuhay na puno sa rehiyong ito dahil sa tindi ng lamig. Ang nabubuhay lamang dito ay damo, moss at saka lichen. Okay. So halimbawa nito ay ayan. Di ba? Pangatlo ay yung tinatawag may bibilang o pwede itong mahanay sa alpine tundra. So malamig, mahangin at may pagniebe. Halimbawa na lang ay sa Tibet, China o sa Tibet sa China. So Arctic tundra, makikita ang lupa na palagi ang natatakpan ng niebe, yung tinatawag nating mga permafrost. Kung tag-araw doon, nagkakaroon ng kaunting tubig dahil sa pagkalusaw ng niebe. So, may dalawang uri pa, pero sa totoo lang, ang dalawa na yan, halos talaga nabubuhay lang siya ng mga damo. Papasin niyo puro yelo o yelo, then mga maliliit na damo kung saan talagang yung kanilang buhay ay nakasalalay sa yelo. Okay. Pang-apat, syempre, disyerto. Ito ay rehiyong napakaliit ng posibilidad ng pag-ulan na dahilan kung bakit ito ang pinakatuyong bahagi ng mundo. So mabato at mabuhangin ang lupa rito na may mataas na temperatura sa umaga at mababa kung gabi. So ganoon naman sa disyerto, sobrang init, then paggabi sobrang lamig naman. Okay. Isa yung topografiya niya nga, walang puno, flat lang, o kaya puro buhangin lang. Okay. So, ang Arabian Desert ang tinuturing na pinakamalawak na disyerto sa Asia na sinusundan naman ng Gobi Desert sa Mongolia at sa China. So, sa taas ng China, sa Mongolia, nandyan yung Gobi Desert. Okay. So, ito halimbawa ng disyerto. So, mga pangkat na biome sa katubigan ay tinatawag natin aquatic biome. Nauuri ito sa dalawa. Una yung tinatawag natin sa rehiyon ng tubig tabang. So, binubuo ito ng mga bukal, sapa, ilog at lawa na dumadaloy patungong dagat. Sa mga bahagi ng ilog matatagpuan ng wetlands na pawang mababang lugar na landayan ng tubig at maraming mga punong kahoy. So, sa mga tubig tabang, halimbawa na lang, bagamat ilog, masasabi natin tubig tabang yan, pero sa mga halimbawa swamp, diyan marami talagang nabubuhay ng mga organismo, iba-ibang organismo no sa mga halimbawa na lang mangroves, 'di ba? Sa ugat ng mangroves, marami pa rin tumutubong marami pa ring mga nakasilong na halimbawa mga palaka, toads at iba pa no. So nandiyan 'yun sa tubig tabang. Okay, pangalawa naman yung nasa tubig alat, sa kalaw nitong katubigan mula sa baybayin hanggang sa dagat, palibot ng Asya at mga karagatan. Okay. So, karagatan ng tawag sa mula ibabaw hanggang sa kaila-ilaliman, nakakakitaan ng mga organismong sumasalamin sa pagkakaiba ng buhay at uri ng halaman at hayop sa katubigan. So unexplored pa naman yung dagat kahit papano. Ilan lang yung alam natin, yung iba hindi na tayo pamilyar, pero bahagi lahat siya ng biome sa katubigan, no? Aquatic biome. Okay.
Estuaries naman daw yung tawag sa mga lugar kung saan naghahalo o may paghahalo yung tubig tabang tsaka tubig alat. So may mga ganyan, ano? Halimbawa, yung ilog sa, yung talon, di ba kasi natin yung talon, halimbawa mula sa tubig, sa taas ng bundok, bumaba, then dumaloy sa ilog, then yung ilog na yun sa dulong-dulo pala, o malayong lugar, ay may karugtong na dagat. Okay. So yung dugtungan ng dagat tsaka ng ilog, yung tubig, yung pagtatagpo ng tubig na yon, ang tawag natin doon ay estuaries. Okay? Bakit daw mahalaga yun? Kasi doon halos nabubuhay yung mga tubig na mga organismo na nangangailangan ng kaunting tubig alat, then halos nabubuhay din sa tubig tabang. So halimbawa nito yung mga seaweeds, isda, alimasag at mga tahong. Okay, so ito halimbawa ng estuaries. Okay, mula sa ilog yan, then halimbawa yan, kadugtong na pala siya ng karagatan. Okay, at panghuli, yung tinatawag nating mga coral reefs o yung pagang, ito ang sentro rin ng buhay ng dagat sa dagat sapagkat ito ay tahanan at pangitlugan ng mga hayop. So sa mga coral reef, makikita natin na malaki yung role ng coral reef sa karagatan o sa biome sa katubigan dahil ito yung silbing bahay tsaka yung pangitlugan kung saan nakakapag-produce pa ng maraming mga alamang dagat. Okay, kaya sobrang halaga ng coral reef. Sa Pilipinas, halimbawa yung Apo Reef, diba, dyan, isa sa pinaka maganda, okay, na bukod sa mayaman talaga sa coral reef, kumbaga dinadayo dahil sa anyo nito. Okay, so dyan nahahati yung mga buhay o mga zona ng buhay sa Asia. So maaaring land biome, okay, doon tayo nabubuhay. Halimbawa tayo ay nasa Kapatagan, di ba? Okay, bahagi ng land biome. Pero maraming mga organismo at mga hayop na nabubuhay sa isang partikular na biome lamang o sa isang partikular na lugar lamang. Kaya pinag-aralan natin ito para makita natin na nagkakaiba-iba yung mga organismo depende sa lugar kung saan ito makikita o kung anong biome, saang biome sila makikita. Okay, so doon lamang nagtatapos yung ating aralin para sa module na ito. Naway marami kayong natutunan at masagutin yung mabuti ang ating mga assessment. So yun lamang at maraming salamat. Kung may tanong ay i-message lang ako sa Facebook o kaya ay sa group natin. So kung wala ng tanong ay maraming salamat sa inyong pakikinig. So magtanong kayo para maging interactive din yung klase natin sa GC na lang natin at saka sa Google Class. So yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.